FDA CFRR permit number 0535 series of 2016. DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Gawing makabuluhan ang inyong Sabado dahil narito na ang Paaralan ng Buhay. Paaralan ng Buhay! Ang pinakabagong programa sa radyo na siksik, liglig at nag-uumapaw sa inspiration at motivation para sa bawat Pilipino. Sabay-sabay tayong matuto mula sa pinakapremyadong motivational speaker sa bansa, Al Ian Barcelona, Lloyd Luna at Pucholo The Voice Master Gonzales. Paaralan ng Buhay. Paaralan ng Buhay! Mapapakinggan tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa nag-iisang DZXL 558 RMN Manila. Naririnig sa buong bansa sa pamamagitan ng Radyo Mo Nationwide. Paaralan ng Buhay! Paaralan ng Buhay. Paaralan ng Buhay sa DZXL 558 AM. Dito, paaralan mo ang radyo at ang buong mundo. Powered by Puchology Academy and Creative Voices Productions. Paaralan ng Buhay. Paaralan ng Buhay! Magandang good morning po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kaibigan, David Shane Gan. Welcome sa isa namang masayang araw dito sa Paaralan ng Buhay, the School of Life for Everyone. Sa ngalan po ng ating dakila at sikat na voice master, Pocholo de Leon Gonzales. Kami po ang inyong lingkod. Obviously, dito nga si David at ang aking kasamang bagong classmate. At ako ang inyong bagong classmate na pwedeng niyong kopyahan, Mox De Vera. Ayan. Marami tayong absent na classmates ngayon, Mox. Marami. Tayo na naman dalawa nagkita. Tayo ang mga tinaguriang row 4. Yes, yung mga dating top on ay top 1 na. Oo. Kamusta naman ang linggo mo, Mox? Masayang linggo. Ang daming nangyari. At marami pang mangyayari sa susunod na linggo. Talaga ba? Fully book ba? Fully book na naman. Pero yun nga, I was given another opportunity na mag-guest co-host dito sa show niyo. Na napakaganda. Parang yun ang highlight ng linggo mo. Aba, syempre. Pero ano ang bago? Anong mga recent activities mo with hosting and such? Wala naman. Nothing new. Still did a few weddings this week. Tapos, usual client meetings. Mm-hmm. Pero mas marami akong oras ngayon makapag-exercise and yung me time ko. Talaga ba? Yung pinakamaganda. At of course, post sa Instagram yung mga pictures ng exercise. Uso yan. Para ma-inspire din yung mga ibang tao magano. Yeah, pero hindi, sa totoo lang itong highlight ng linggo ko kasi syempre, you get a chance to go on air. Yes. And, get to makasama ang ating classmates, ha? Yes, at ma-inspire ang ating mga classmates, especially sa mga topics na gagawin natin ngayong araw na to. Abangan nyo po sa Ustream, no? Pagka gusto nyo pong makita si Mox at gusto nyo ma-inspire. Ayan, hanapin nyo lang po ang RMN Network 558 sa Ustream. At pwede po kayong mag-text sa 0921-431-1044. Pwede rin po kayo tumawag sa 882-2371-76 or 78. Yan, pag meron po kayong opinion or gusto nyo meron kayong ipabati kay Mox or at mismo mga katanungan kayo, sa buhay na gusto nyo kung gusto kayong bati ni Mox, pwede rin. Pwede. So ako naman this coming week, medyo marami rin ako activities na naka-plot. I think this Friday we're going dun sa isang place na lagi nating ina-advertise at pinupuntahan, yung Kusina ng Kalinga, kung saan nagluluto tayo ng pagkain para sa mga bata. Masaya yan. Oo, masaya. Tinitikman ko kasi kaya yan, dyan tayo magaling So, ako in-encourage ko po kayo kasi it only takes, if you wanna give a donation, kung monetary, it only takes 3,000 pesos to feed one child for one whole year.
So yung pinapangkape-kape natin, pwede na po lang kainin niya ng pang isang buong taon. At kung yung mga bisyo, imbis na magbisyo tayo, Yes. ibigay na lang natin sa mga nangangailangan. Tama yan. Tapos kung gusto niyo naman ay donate nyo ay inyong time or talent, pwede kayong pumunta dun sa kanilang kusina, tapos magluto kayo, maghiwa-hiwa kayo dun, maghalo-halo kayo, at mag-feeling chef. Feeling chef ka na, nakatulong ka pa. Classmate Diba? ako, lang ako, curious ako. Ano ang dinodonate mo? Aside from dun sa kinakain mo. Ako rin ako Nagdodonate ka naman siguro, Hindi, diba? so, minsan meron akong hosting gigs na yung direct proceeds binibigay ko doon. Tapos, minsan naman, kamukha this Friday, magluluto talaga tayo doon. Parang gusto ko rin gawin yun. Oo, masaya siya. Hook me up. Sige, masaya siya. Actually, this month, I'm going there twice. Tapos mag-host tayo ng games for the kids. Kasi medyo summer na, yung not only do we service the community sa tabi ng Kusinang Kalinga, pero yung schools beside them. So kung walang pasok, syempre summer, pero kailangan rin kumain ng mga bata. Pag wala pasok, wala din kain, gano'n. Syempre kailangan natin magluto, i-maintain yung nutritional needs nila. So pumunta tayo doon. Pag meron tayong time, iba naman, in-encourage ko na birthday nila. Doon sila mo birthday. Kung gusto nyo let's say, kumuha kayo ng isang fast food na gusto nyo mag-cater para sa inyo. Pero ang bisita nyo, hindi yung mga taong may kaya rin bumili, kung hindi yung mga taong nangangailangan talaga. Kasi minsan yun lang ang meal nila. Kung ano yung nakukuha nila dun. That center near Muñoz feeds around 2,000 children every day. For, pagka may pasok. Kasi ang ginagawa natin, magluluto tayo, i-impake natin, tapos idadalin sa mga public school. Maganda yan classmate, kasi kung gusto mo mag-invest ng bagay sa mundo, mag-invest ka sa mabuti. Tama. Ganyan, 'di ba? Para naman yung nakakatulong ka na sa ibang tao. You feel good about yourself. Tama. Dahil nakatulong ka sa ibang give tao. something back. Oo. Saka kahit oras mo lang. Saka hindi naman necessarily sobrang galing mo magluto. Minsan maghihiwa ka lang ng kamatis, ng sibuyas. Okay na yun eh. Hindi Patunayan mong domesticated ka. Hindi wag lang ikaw ang mahiwa. hindi ka naghihiwa sa bahay, ipaghiwa mo ibang tao. Tama. Diba? Tapos, meron namang mga staff na tutulong, sila naghuhugas. So, malinis yung lugar. Talagang conducive siya for you to help out. Yan. Tapos meron din pala akong gustong batiin yung ating mga kaibigan sa Facebook page na Call Center Barkada. So tinayo naman natin itong call center page na to sa itong Facebook page na to para sa mga gusto magkaroon ng trabaho sa within the call center or BPO industry. So pag gusto nyo pong magkaroon ng trabaho, punta lang po kayo sa Facebook Call Center Barkada. Pwede po nyong ilagay dun yung information nyo at tutulungan po natin kayong maghanap ng trabaho. Ayan, para magkaroon kayo ng pang-load. Hindi yung laging nagpapasa load. Yes, sino bang gusto mong batiin natin today? Ikaw, may babatiin ka ba? Well, first off, gusto naming batiin, coming from Chubbylicious. Yes. Yan, sa ating show kanina, Chubbylicious. nag-guest din ako kanina dun sa show nila. Maraming salamat for having me. At binabati niya si Leoncio Piolo Baguhin. At si Miss Cherry May Baguhin, mga nakikinig from Los Baños, Laguna. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning from Chubbylicious at mga kaibigan niyo from RMN. Oo, ako gusto ko rin batiin yung family ko na nakikinig. Hindi ko alam kung they're tuned in. Yung tita ko going, I think, sa Tagaytay. Baka nasa car sila nakikinig. Uy. Hi, Tita Bing. Magandang umaga. Tito Ding. Ingat po kayo on Bing at Ding, yes. Ganun sila ganun kaganda yung tandem Very nila. close. Bing and Ding, yes. Good morning to the Grande family going to Tagaytay at mag-ingat po kayo sa kalsada. Isang letra lang ang pagitan. Yes. Bing at Ding. Sino ba? Silang dalawa lang ang mabatiin mo. Mga fan base mo, napakalaki, alam ko. Fan base, wala ako nun, kaya wala akong mabate. But to the people who are people who are listening, again, pinost ko siya sa Facebook. So, sana gising na sila. Yes. Magandang umaga po sa inyo. Bangon-bangon na tayo. Galaw-galaw ng konti. Yan, mga kaibigan natin sa Microphone Club. At saka yung mga gusto pang sumali. So, yan. Yes, speaking of Microphone Club,
Microphone Club po ay isang samahan ng mga professionals and mga individuals na aspiring, yung mga gustong maging professional host at iba pang profession na gumagamit ng microphone. Iniimbitahan po namin kayo lahat na sumali sa amin. Gumagamit ng boses. Gumagamit ng boses sa pagtatrabaho. para sa pangkabuhayan. Yan, mga barker. Marikina. Bow. Yung mga nagvo-voice over sa mall. Yeah. No? So kayong size 9 brown. Hindi, pwede rin yun. No kidding. Anything po na any gusto profession na gumagamit ang gumagamit. boses nyo, no? Oo. Please join us sa Microphone Club. As of now, hindi pa po namin na officially nalalaunch, but you could check our Facebook fan page, The Microphone Club on Facebook. Yan. Kung gusto nyo pong maging part ng Pioneer Group. Oo. At syempre iniimbitahan din namin ng mga professionals na rin from other industries na gumagamit ng microphone. Not only sa mga professional host, voice dubbers, live event host, voice over talents, pati po yung mga trainers, teachers, sino pa ba? Lawyers, so anything na gumagamit ng boses. It's a social club para sa samahan. Kailangan ba dyan maging social? Saucy. Hindi kailangan maging saucy para makasali. Kailangan lang ng passion, dedication, tsaka yung willingness to learn. At syempre, friends tayo lahat dito. So, wala sanang competition. So, pare-pareho po tayo ng tulong-tulungan tayo. Pare-pareho po tayo nasa industriya, pare-pareho tayo ng ginagawa. So, we aim to eliminate competition and drive standard quality across. Yes. Alam mo, speaking of yung boses, graduating na ngayon ang VoiceWorks 36. Yes. Oo, minention namin kanina yun. Talaga ba? Ikaw ba maging batch 37? Soon. Yung next batch, hopefully, batch 36, yung next 37. Si Chabilicious daw ay 36? 36 ka ba? Batch 36, waistline ba? Batch 36. Sorry. Batch 36, yan. So, yung mga gusto rin pong, aside from Microphone Club, if gusto nyo pa pong ma-improve kung paano gamitin ang inyong boses, you may inquire VoiceWorks. Yes, hanapin nyo lang po yan sa Facebook. Namin. Under Creative Voices ni Sir Pocholo de Leon Gonzales. Gonzales. Learn from the best, the voice master of the Philippines, Pocholo Gonzales. Under Pocholo. Magandang umaga po sa kanila. Kay Miss Ada at kay Sir Choi. Sana po nakikinig kayo. Alam ko busy sila ngayon kaya wala sila at ako'y nakikisit in ulit for the second time. Si Miss Ada Quaresma, ayan, hindi po kita binabate dahil absent ka na naman. So, hindi kita babatian, Ada Quaresma. May galit at puot. Yan, so mga classmates, meron po tayong mga special guests for today na mag-share ng magaganda at magagandang topics na makakatulong sa inyo in the future. So, simulan na natin Gusto mo, simulan na natin? Pwede rin. So, okay, so let me introduce our first guest for today. He is the founder of Axel Gabe Management Consulting as well as Whitehall Consulting. He's an executive mentor as well. He is a project management expert. So let's all welcome Mr. Jordan Imutan. Good morning, Sir Jordan. Good morning. Thank you for having us. Yes, kamusta po tayo dyan, sir? Okay naman. Kamusta po ang McDonald's atin sa baba? Maraming tao. Maaga po si sir. So maraming salamat po sa pagbisita sa amin dito sa pag-sit-in sa ating classroom. Tama. My pleasure, no? So hopefully meron kami maibigay naman na kaalaman. For sure. Sir Jordan, tell us something about Whitehall. Whitehall is parang a group of friends, no, who came together para magturo ng mga best practices sa mga kumpanya. Ano pong tulad ng anong best practices ang for instance, yung kagaya ngayon nagsisimula pa lang ang Lean Six Sigma sa Pilipinas. Waste elimination. Correct, di ba? Tapos pati ito very popular namin is project management at saka coaching and mentoring. I think the very foundation of having
good employee and employee relationship is coaching and obviously performance as well. But tell us more, sir. How do you do these things? How do you teach them how to coach, or how do you mentor them to be better? Actually, it's two parts, no? Like, for instance, we have a few companies na ang first stage is we teach them the basics. And usually ang suggestion namin Groundwork. is from the president downward. Okay. Kasi dapat maintindihan ng pinaka-presidente. Like for instance, no, we have this big meat company na naging client namin. So, kasama doon sa tinuruan namin is yung may-ari, anak ng may-ari, pinsan ng may-ari, at saka yung first line of vice presidents nila. Kailangan ang leaders talaga ang pinaka-nakakaintindi. Top Pababa. Hindi pwede yung ang leader ang nahuhuling nakakaalam. Diba? Tama. Correct. It has to be top down. And then yung next part naman is pagkatapos nilang malaman yung mga basics, no? Opo. Mini-mentor na naman namin yung mga executives nila. So they will see it live in action how to be mentored. So parang cascading effect talaga. Yan. And again, top down yan. Pero umabot po kayo hanggang dun sa rank and file level, or sila na mismo trainer na? Sila na mismo. Because they will get the first is the parang yung knowledge. Tapos yung pangalawa, yung actual experience of being mentored. And then you have friends who also, or partners who also teach Six Sigma. Oh yes, very popular. Grabe. Very popular ang in the last siguro 2 years. Very popular ang Lean Six Sigma. And predominantly because two things, no, it helps the company. Yes. Diba? Reduction of waste, reduction of errors, diba? Reduction of maiiksiin mo yung service time mo, no? Correct. And then the efficiency talaga. And then the second part is because kukonti ang mga taong certified. Opo. Ang taas ng salaries ng mga practitioners. Ting! Maraming taong gusto magkaroon ng malaking sweldo. Pero unfortunately, kasi may mga tao na nag-enroll, attend, di ba? But you also have to be certified. Oo, definitely. Meron kang project na gagawin, patutunayan mo, babalik ka sa amin, sasabihin mo, ito yung ginawa namin, ito yung savings na ginawa namin. The last guy who got certified with us saved his company 420 million pesos. Aba, hindi maliit na bagay yan. Oo, malaki. Yung natipid niya, pwede na magtayo ng isa pang kumpanya. Correct. Makakabili ng mga 3 kotse, di ba? Pero unfortunately, only 8% of our students pursue certification. Kaya ang taas ng bigayan ngayon sa market kasi ilan lang ang select few ang certified. Yeah. Pero ang maganda dyan, sir, I think, kunwari hindi man sila nag-proceed, let's say, naisip nila for whatever reason tumigil, yung knowledge is with them. Correct. They bring it with them. Saka yung procedural na system na i-transfer nila sa whatever work or industry na kung saan man sila pumunta. Yung approach sa pag-iisip, yung approach mo kung paano ka tumingin ng problema. Diba? Saka yung malaking bagay yung elimination ng waste. In everything that you do, whether it's time, diba, motion, or any other form of waste. Panong elimination of waste ba ito? Kaya yun ba yung kailangan mo sa waste? Kailangan lumiit ang waste mo, no? Anong waste ba ito? Kailangan namin yan, Chabilicious. ang pagkakaalam ko sa aking limited knowledge dyan is, kunwari, for let's say, motion, imbis na magpapa-photocopy ka sa isang lugar na malayo, nasasayang yung oras mo, punta ka ron, baka pwedeng i-email mo na lang, so pati yung papel na tipid mo. So may mga ganong sistema siya. So dalawa na tipid mo, yung oras, logical saka yung paper. thinking, kumbaga kasama ang logical thinking. If I'm not mistaken, 7 ba or 6 yung type of wastes na tinatry nating eliminate. So medyo marami yan. Japanese kasi yung terms na ginagamit na mura, mga ganyan, di ba, sir? Ayan. May mga terminology siya na ginagamit. So, meron din naman siyang English translation. So, pag hindi kayo marunong mag-Japanese, carry lang din. Mahirap yata matuto pag gano'n. Ano pa, sir, ang iba nating pinagkakaabalahan na activity sa Whitehall? We do 3 things basically. No? One is we conduct workshops, public workshops, at saka nagko-conduct din kami ng corporate workshops. Second, we also do mentoring. So we will get sometimes there are may mga kumpanya na for instance nag-reorganize yung kumpanya, no? Opo. So ngayon medyo confused state yung mga executives. Kailangan ng change management. So they need to be mentored on how to parang stabilize the company, how they make unify to work as one kasi they came from 2 companies, no, na pinagsama. And the third one is ito yung most requested sa amin is management consulting.
Mga malalaki or maliliit na kumpanya, pareho lang. Marami actually may combination, no? We have one company that's one of the larger shipping companies in the Philippines. Tapos meron din mga maliliit na Startup. Oo, startup. Actually, kailangan nila to have a good foundation, I think. Oo. Parang do it correct the first time na sila. Correct. And magugulat ka kasi there's a lot of basics na nasa Pilipinas na hindi naman masyadong ini-implement, no? Like for That you take instance, for granted. yeah, like for instance, a sense of accountability. I've met a lot of managers, walang sense of accountability. Oo, parating, hindi, kami gagawa niyan. O sige, sino sa inyong apat? Kami gagawa niyan. Alam mo yan, yung mga nagtatago Biglang behind, nagtuturuan pag Kaya pag sumabog, hindi ako yan, kasi, apat kami dito. correct. So yung mga maliliit na bagay na yan, I was surprised kasi I worked abroad for 20 years. So I thought it was a normal thing, no? You take accountability for your actions, yung mga ganun. Yes. And then, lo and behold, pagdating ko dito, hindi siya masyadong ginagawa ba? Okay, hindi pa sa uso. Correct. Meron din naman, pero hindi siya kasing prevalent do sa nakita ko or na-experience ko sa labas ng bansa na Pilipinas. Oo. Pero buti na lang, sir, naisip nyo na ibalik dito yung ganyang, well, we can call it technology, kasi it's something that's best practice. Correct. So buti naman at naisipan yung dalhin siya dito. Yes. Kasi ako at saka yung mga partners ko, we really are into yung mga best practice. And the best practice are not rocket science, no? They're not very hard to do. Minsan common sense. Oo, kadalasan 99% of the time walang best practice na bagong invento. All of them we know it, but we don't just siguro follow it. Or nakalimutan. Isa pang common thing dito na napansin ko, pag hininga mo ng deadline ng isang tao, sasabihin sa'yo Q1. O sige, fine. 3 buwan Napakalaki ng leeway. Correct, Mga 3 buwan. from ano yan, from executives downwards. Oo, Kaya naman sir. sinasagot. So, kailangan masanay sila na to be very, very Mag-commit specific. Specific on the day and time. Oo. And it boils back again to accountability. Tama. Actually, guilty din ako dyan Pag tinanong ako ng deadline. Kunyari, kailan sa June? June 31. Yung pinakauling araw. Yung dulo, no? Yung dulo. Para lang kasi minsan, kailangan mo i-redo or i-rework. May konti kang May buffer ka. May allowance ka. Buti ka nagbibigay ng specific date Yung iba sasabihin sa'yo, gawin ko ng March. Di ba? 30 days yun, di ba? Oo. I'll give it to you on Ang March. pinakamasama, ikaw na nagbigay ng deadline, ikaw pa ang nag-specify, ikaw pa humihingi ng tawad pag hindi mo na-meet. Oo nga. And I'm sure that's one thing na tinuturo nyo in mentoring the people. Kasi that's what I observed dito sa even with my previous companies na even corporate entities, sila na ang nagbigay ng deadline, sila pa ang humihingi ng palugit. So it shouldn't business wise, it is not practical kasi pera yun negosyo mo yun So hindi siya dapat ganun. Oo, lost time is lost money. Correct. And speaking of time, ito pa isang pinaka yung Filipino time. Oo. Biro mo, nagulat ako. Pagbalik ko dito, nag-birthday yung anak ko, so nag-party kami. So 20 years kaming wala, di ba? Nagulat ako, kamag-anak ko to di ba? Sila na yung pakakainin ko, sila pa late. Tapos pagdating, parang wala lang. Alam mo yun, yung an hour late, parang wala lang, no? Di ba? Sabi ko, parang ano nangyari? There's something wrong with the picture. Hindi tapos pagkain lang. Ang lamig naman ng ulam niya. Nagreklamo pa. Kanina pa kasi yan. Tapos sasabihin, bakit ubos na yung iba? Gusto ko yung pansit. Bakit ubos na yung pansit? Not only with Filipino with birthdays. Ako, nag-host ako ng kasal. So, Gusto sabihin late yung asawa. masama na yun. Worst case scenario na yun. Pero wag naman sana mangyari. Nakikita ko rin, guests din, sila na yung late. Tapos pag wala na silang naabutan na pagkain, sila pa yung magrereklamo. Bakit kayo late? Oo nga, hindi kayo dumating on time. Ang hindi natin masyadong, kasi we don't look at it from from a good perspective. Kasi I've had bosses from UK, mga British, no? And there was several instances na may mga nalilate, no? Ang sabi nila is, pagka na-late ka, hindi mo nire-respeto yung oras ng mga nauna. Yes. Yun, hindi natin iniisip yun. Na binaliwala natin yung fact na nag-spend sila ng effort, di ba? Tama po yan. Ang iniisip lang natin, time natin. Time is of the essence. It's very sad, no? Sometimes selfish, no? Speaking of time, 30 minutos na po. Makalipas ang alas 11 ng umaga. Oo, 30 minutos na nakakaraan. At mag-take muna tayo ng sandaling commercial break. Pero babalikan natin, Sir Jordan. Okay, classmate? Magbabalik po kami.
ang paborito nyong CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Hindi lang bigatin sa laman at sarap, bigatin din sa mga papremyo. Gawing bigatin ang kainan araw-araw kasama ang CDO Meatloaf at Beefloaf para makasali sa RMN Radyo Milyonaryo 2016. Bumili ng kahit anong size ng CDO Meatloaf at Beefloaf at ipagpalit ang label sa RMN stations para makakuha ng mga raffle coupons. Kada linggo, may mananalo ng cash prize agad-agad. Huwag ka nang magpahuli, baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Mag-ipon na ng CDO Meatloaf and Beefloaf labels para makasali. Mas maraming labels, mas maraming chance manalo. Tutok lang sa IFM at RMN stations para sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 updates. Sali na! Promo runs June 6 to August 5, 2016. CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Bigatin sa sarap, bigatin sa laman. Para sa bigating kainan na magaan sa bulsa. Per DA NMIS Permit Number 0013 Series of 2016. Pasabog ng doble saya ang RMN at Dynamite Candy ngayong Radyo Milyonaryo Nationwide 2016. Mag-ipon lamang ng 10 empty wrapper ng kahit anong variant ng Dynamite Candy, Choco Mint, Melon Mint o Berry Mint at ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN stations para makakuha ng isang raffle coupon. Ihulog ang entry simula June 6. May chance kang mag-win ng doble-dobleng papremyo up to 1 million pesos sa grand draw. Ano pa ang hinihintay mo? Tuloy-tuloy lang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para sa dobleng saya. Double the flavor, double the fun with Dynamite. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0435 Series of 2016. Ito na ang pinakahihintay ng maraming barangay sa Pilipinas. At kung maghihintay ka ng milagro, baka ito na ang sign. Dahil sa walang tigil na pagsuporta ninyo sa IFM at RMN, muling magpapaulan ng swerte at premyo. Ang Radyo Milyonaryo Nationwide 2016. Siguradong magdadala ng bagyo ng saya at panalo. Ang Milo, Max Candy, XO Candy, Dynamite Candy, CDO Meatloaf and Beefloaf, at Petron sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ipagpalit lamang ang mga empty labels ng Milo, Max Candy, XO Candy, Dynamite Candy, CDO Meatloaf and Beefloaf at resibo ng Petron sa pinakamalapit na RMN station upang makakuha ng raffle coupons. Ang ipinagpalit mong raffle coupons, maaaring maging cash weekly at up to 1 million ang ipamimigay sa grand draw. Tandaan, hanggang July 29 lamang ang pagpapalit ng POP, kaya bilisan ang pagsali. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0435 Series of 2016. Per DA NMIS Permit Number 0013 Series of 2016. Maasahang public service, DZXL 558. Ayan, mga classmate, nandito naman po tayo. Ito pong inyong kaibigan, David Shane Gan. At si Mox De Vera ang iyong sit-in classmate na pwedeng kopyahan. Ayan. At syempre, nagbabalik po ang ating bisita ngayon, si Sir Jordan. So, Sir Jordan, mabalik tayo, no, sir? Kung sakali, curious ako dun sa sinasabi nyo kanina na meron kayong public offerings. Kasi obviously, hindi naman lahat ng taong nakikinig may kumpanya. Ano po ba ang example ng public offerings ninyo? For instance, nagra-run kami almost every month ng Lean Six Sigma Yellow Belt. Saan po ito nagaganap? Sa RCBC sa Makati. Paano po sila, ano po ba yun? Open to everyone? Oh, open to everyone. And we get people from executives to newly grads. Maraming. I mean, madali lang mag-enroll. Paano po sila makakuha ng more information about how to join? Saan namin kayo mahanap? Ayun, punta lang sila sa either sa website naming whitehall.com.ph. Ayun, madali tandaan, whitehall.com.ph. Meron po ba kayong Facebook page? Meron din, Whitehall. Ayun na naman yung common sense. Whitehall nga naman po ang hanapin. Okay, pwede naman kasi iba eh. Oo nga. Dark Whitehall. Sir, meron ba kayong contact number na pwede nyong ibigay sa kanila if they wanna inquire or text or something? Oh, sure. 0920-956-3551. Alright.
na mga classmate pa ulit natin kay Sir Jordan. 0920-956-3551. No, ang ganda kasi ng boss ni Sir Jordan. Oo. Pang-host din. Ang baba eh. Parang nahiya ako bigla sa boses. 920. Ganyan na. Ano pa sir ang pwede nating avenue? Email or iba pong way na ma-reach kayo? O yun na po yun? Okay na yun. Pero pwede rin kayo mag-email sa akin directly, no? Jordan@whitehall.com.ph para madali tandaan. Talaga wala ng last name. Talaga kayong founder, Jordan at Whitehall. That's Kailangan ganun. Usually pagka, di ba, pag founders, first name lang ang ginagamit. Opo. Pag lumalaki na, dinadagdag Yung na apelyido. Parang sino nga ba to? Makarami. Si Junjun. Maraming Jordan eh. So, syempre, eventually, kailangan na yung buong pangalan. Hindi dapat. Jordan 2, Jordan 3. Parang sapatos. Sir, yung next activity niyo po, kailan po siya? Itong July, meron kaming Lean Six Sigma. Tapos meron din kaming effective execution. It's parang the topic is about how do you execute your strategies kung company ka. Parang effective execution, hindi ba si Presidente? Hindi. Pumapasok nga sa isip ko si Presidente. Pero bala kong ang palitan yung title kasi parang misleading na ngayon. Nakakatakot yung tunog. Baka wala mag-enroll. Baka. Effective execution. Parang walang sabit. Pang Birdugo. Birdugo po ba? Oo. So, we also give free talks, ha? Nagbibigay kami ng free talks to companies. So, yan ang pinaka-paborito ng mga tao dito. Ang mga Pinoy, mahilig sa free. Pag narinig ng free, inquire na ako. Basta ang kailangan lang namin is at least meron kayong 25 participants and above. Meron kami minsan 800, pero at least 25 lang. So we do motivational talks. Diba? Kasi madaming companies humihingi ng motivational talks. So calling all maraming kumpanyang demotivate. Correct. Hindi ko na lang babanggitin yung mga example. Bakit ganun? Huwag na natin sabihin. Tapos yung isang popular din namin is yung anybody can lead. Anybody ayan, kailangan natin. Parang yan. Kailangan natin ng more leaders. Yes. Dapat ginawa niya yung talk niya bago ng eleksyon. Anybody can lead. Can lead. Correct. Yan. So calling all companies na kailangan i-motivate at mag-produce ng mga bagong leaders. At mag-eliminate ng waste. Yan. If you want your companies to be better, yan, mag-inquire na kayo now na. Sa Whitehall po, hanapin po natin sa Facebook at whitehall.com sa inyong mga internet at cellphone. Correct. Yes. Ayan. So, ayan, maraming salamat Sir Jordan, ang ating bagong sit-in classmate. Thank you rin sa pag-invite. Opo, sana maraming babalik po kayo at saka tatawagan namin kayo. Ayan, at ang Microphone Club ay very interested na makasama kayo muli. Baka marami kaming i-share dyan kasi nagko-conduct din kami ng presentation skills sa mga kumpanya. Ayun so baka makatulong din yun. Yan. So napaka-align ni Sir Jordan sa goals ng Microphone Club. So if you want to have these perks, kung gusto niyo yung mga perks na ganyan, please join us. Microphone Club, under Pochology Academy of obviously Sir Pocholo, Dilion Gonzales, and Voicer Queen, Ada Quaresma. At ang ating kasama si Alan. Ayan, nawawala siya ngayon. Nagkasama niya si Ada. Nagtitraining sila ngayon. Yes, kasi that's one of the things that we do. We do team buildings as well. Yan. Very nice. Diba? Yan, napaka-versatile ng Microphone Club. So yan. Busy po sila dyan ngayon trying to help other people learn leadership skills. Yan. Bago nga po pala tayo mag-proceed, ako naman pala ang babate. So binabati ko ang Vital family, Agtarap family, Alvarez family, at syempre ang Shanegan family, ang aking mommy, daddy, at ang aking mabuting may bahay ni si Miss Katrina Vital. Happy anniversary bukas. Wow! Ayan. Saan ang celebration? Sama naman? Actually, Monday pala. June 6 ang aming anniversary kasi nagpakasal kami, birthday ko, para hindi ko makalimutan yung anniversary namin. Maganda yan po ang gamitin nating style. Yan. Pero ang hindi ko na-anticipate dyan, isa lang ang regalong matatanggap mo. Kasi birthday mo at anniversary magkasama. Pero kailangan yung presyo, doble ng Doble ng halaga. Kasi pang dalawa, akala mo makakatakas ka, classmate. Tama. So yan ang naging style ko para hindi ko makalimutan yung anniversary ng misis ko. Kasi syempre, magsisimula dyan ng mga away. Correct. Binabati ko nga pala si Gizmo, ang aking Shih Tzu na palaging nakikinig sa atin at nagsistream. Oo, sa kanyang iPad. Ayan. Kaya si Gizmo nakikinig. Oo. Kaya ang aking sigaw, ang sigaw ng sambayaran. Hoy, Gizmo!
Oo, di ba? Pinapabati ng ating guest co-host. Ayan. Ngayon, Mok, sino pa bang ating Speaking bisita? of guest co-host, meron pa po tayong isa pang classmate na i-introduce. And he is the founder and also one of the business coaches of Negosyo University. And this Negosyo University helps corporate employees or yung mga startup and even the mid-seasoned companies to grow and develop. Let us all welcome Mr. John Orania. Good morning, Sir John. Good morning, magandang araw sa mga classmates natin. It's my first time here. It's an honor to be part of the Paaralan ng Buhay. Muli po magandang araw sa mga nakikinig. Ayan. Wala tayong clap yung manual clap effects natin. Manual clap effects. Actually, dami tao sa booth pero lahat may hawak. Baka matapon kaya hindi nakakapalakpak. Sir John, ano po ba ang ating pinagkakaabalahan at anong maisa-share natin sa ating paaralan? Yeah, absolutely. Ang Negosyo University, actually, I founded it based on, it started with all my frustrations when I graduated back in 1999. So, mahabang panahon na. After a year of working as an employee kasi here in Ortigas, I already felt the limitations of having a job or job. Okay, job. Just over broke, yeah. Just over. Yung walang meaning yan. And so the limitations kasi in terms of income and opportunity. So, but back then you were so young You don't know what to do. You want to start. You don't know actually. I don't know what to do. But and then after a while, I'd realize na gusto ko palang magnegosyo. But back then, dahil bata ka nga, wala akong kilalang successful entrepreneurs. Wala kang maybe Jordan noon back then na magiging mentor mo. You know, I have to figure things out on my own. So it took me a while before I can, I was able to transition from being what I call the corporate slave to become a thriving entrepreneur. And that's how I founded Negosyo University to really help specifically those who are, marami nakikinig sa atin, they have full-time jobs. There are, yung iba naman, they have like a business, pero I call it the starving artist, right? Maraming ganyan. They don't make much money. And then they're sick and tired of their job. They want to start a business, but they're confused. They don't know where or how to start. So, yun confused yung ating and clueless. Oo. I was may once talent like that. pero hindi alam ko saan i-apply. Totoo. Exactly. At paano mo siya gagawin? Yung talent mo, paano mo siya gagawing negosyo? A year ago, I created a program or seminar. I called it Passion to Profit. How are you going to turn your passion into a profitable business? Okay. Right? Kasi yung iba, they have passion. They have gigs here and there. Pero walang consistent income especially if you have chamba lang. Exactly. Paano pag nagpamilya ka na, you have your own kids. Hindi pa pwedeng minsan may pera, minsan wala, magugutom kayo. Right? O hindi naman pwedeng minsan kakain ka, minsan hindi. Oo. Hindi pwede kay David kay classmate David. Hindi pwede talaga yan. Magwawala talaga. Yeah, so that's how we all started and they create a program, yung First Steps of Freedom. I call the system itself as a cautious entrepreneurship. So it's like a safe transition from being having full-time job to owning your own business. Kasi yung mga challenges like I don't have time, I don't have capital, those kind of stuff. So sobrang nakaka-relate ako dyan kasi I also used to be a corporate slave. I have been in the corporate business for siguro 6 years and nag-full-time ako sa ginagawa ko ngayon. So I can totally relate dun sa being clueless and confused. Tapos yung when you transition, may mga araw na hindi ka talaga kumikita at wala kang kakainin. nangyari yun. Yeah. Nangungutang ka na and everything which is not, professionally healthy. So we have Sir John here to help us today. Yes. Sir, yung tips sorry to ask, yung Negosyo University, ano po ba sa brick and mortar or is it something that's online? 90% we are online. So they can visit my website, negosyouniversity.com.
negosyo.com. We also have a Facebook page, Negosyo University. We have like over 88,000 followers right now. Wow. Konti pa lang. Parang Ann Curtis level na ito, mga followers, di ba? Parang halos umabot ka kay Mox. Hindi, yung 88 lang ako eh. Kalahati lang ako ni Mox. Wala yung 1,000 eh. Hanggang sa 88 lang ako. So, ano sir ang nandun sa ating mga page, mga courses? Yeah, we have a main course, yung tinatawag kong First Steps to Freedom. This is basically a self-study program, so you have to just buy the program. It will be delivered to you on CDs. Learner-led siya at your own pace. Exactly. So, and then I also hold 2 coaching programs. Ito yung live, primarily through webinar or online training. So if you are an OFW or listening, you can be part of my coaching program as well. As long as you have internet connection and computer, you can attend the training. Parang Open University, sir. Ganun ba yun? Yung online, yung teacher college, mo online din. College Open University. Yeah. So, yeah, that's how you do some coaches. Kasi naka-base na ako actually sa Canada, but siguro 90%, 95% ng mga estudyante ko, mga Filipinos eh. That's why bumisita ako this year, this month or last month. I held a seminar sa Ortigas sa Pasig. And over 150 aspiring entrepreneurs as well attended the seminar. Yeah, it's about coaching naman, coaching and consulting. So, ayan, talagang may alignment sila ni Sir Jordan. Ano? Maraming coaching ang nangyayari ngayong araw na to. Kasi I think it's a good foundation. Ano? Kailangan talaga siya. And I don't think any company na may mga tao will prosper without coaching. Tsaka it's part of the development. Kung hindi ka nag-continue to learn, hindi ka mag-grow both as a person and professionally. Kasi if you think na alam mo na lahat, ang panahon nagbabago, ang tao nagbabago, lahat nagbabago. So we have to embrace change. At saka yung mga leaders ngayon, they coach their yung mga, hindi naman subordinates, but yung mga tao na minamanage nila to make future leaders as well. Kasi hindi pwedeng lahat ng knowledge nasa iyo. Oo, you have to pass it on. Kasi ang mangyari, pag hindi mo nilipat yung knowledge, hindi ka rin makakaprogress kasi walang papalit sa'yo eh. Tama. Sinolo mo lahat eh. Oo. Kumbaga si Batman, tinuturo niya lahat kay Robin kasi tama. Diba? Hindi naman habang buhay si Batman buhay. Oo, lalo na kung nag-away sila ni Superman at maliit ang chance niya manalo doon. Ginulpi siya na hindi sumingit si Wonder Woman. Yan. Yeah. So Sir John, ano pa po ang types of courses na meron kayo other than coaching? We have yung First Steps of Freedom, the course, and then I have yung Internet Business Masterclass for those people who would like to start their own business or bring their business online. Uso po yan ngayon, ano? Masyadong marami ng tao nagnenegosyo sa internet. At saka it makes it accessible to everyone. Everyone who has a cellphone, di ba? Sino ba naman dito ang may sa Pilipinas? Sobrang konti na lang na walang smartphone at hindi nakaka-connect sa internet. Oo. Kahit nga hindi smartphone nakaka-connect sa internet. So, di ba? May access. Yan na talaga ang bagong avenue to do business, ano sir? Yes. Yeah. I have basically online and offline. I have one student in the past na dati siyang boy sa tindahan. Alam naman natin pag sinabi nating boy, right? Very minimal. All around. Kita, lot of work. And then after months of attending the program, he emailed me and sabi niya, Sir John, na-surprise daw po yung mga relatives niya at yung mga neighbors niya kasi because now he owns his own large restaurant. Wow! Dati siyang boy sa restaurant, now he owns his own restaurant. Rags to riches story to. Yeah, I have a student na dati siyang call center agent, but I think it's in Davao or Cebu, I can't remember. Okay. Not in Metro Manila. Full-time dad, may family, and now he's making over $10,000 from home. So, Negosyo University is not just about business, but we are transforming lives of people. Kasi, let's face it, I lived abroad. Si Sir Jordan, he lived abroad, and we know how hard yung buhay sa Pilipinas in terms of being an employee. The income-wise is compared abroad is like multiple times difference. Oo nga po, tama. So, if we could just teach them and empower them and tell them, you know what, you can actually do this. Here are the steps. And sa Negosyo University, we're not just for motivation. Motivation is important. Obviously, we won't take action without the motivation. But you have to tell them specifically, step by step, what do you need to take to become successful in business. So, ganun kami sa Negosyo University. Kasi sabi ko, if a confused person, di ba maraming confused, you motivate them,
they'll become a motivated, confused person. Confused pa rin. Pero at least motivated na ngayon. Motivated. So kung dati umiikot siya, ngayon paikot-ikot, mas mabilis na lang yung ikot niya kasi confused na siya. So you need to give them directions. This is what you need to take. What, for example, is, common issues ng mga corporate employees is they're gonna say, Sir John, wala akong kapital paano ako magnenegosyo? Oo, yun palagi Or, problema. I have a full-time job, paano ako magnenegosyo? I'm raising a family. I don't have resources. I don't have connection. Alam niyo na yung mga ganun But if you think about it, all those things are resources. Opo. What we need to become is to become resourceful. Paano mo gagamitin ng tama? Gusto ko yan. I mean, maraming, if you gonna study mga successful entrepreneurs, maraming nagnegosyo ng walang kapital. Ba't nila nagawa? Hindi magaling mag-English, ba't nila nagawa? They don't have a lot of skills or good looks, ba't nila nagawa? So it's become yung resourcefulness right? So do not make an excuse na wala kang kapital so you could start your own business. I started mine 500 pesos buying a domain name. Alam niyo naman yung domain name, right? Opo. Google.com, Facebook.com, Negosyo University.com. So it's not about resources, it's about resourcefulness. So, and another would like to add yung about fear. Right? Diba? Yun ang kinakatakot ng marami. Full-time job. I don't want to leave my job kasi secure to, may sahod to, quincenas, katapusan. If I leave, I start my own business, paano na? May may risk. May risk, right? Risk. And the difference is this. Pag sinabi mo kasing risk, there are two things. Pag tatawid ka ng EDSA, naka-blindfold ka, is that a risk? Oo. Kasi Right? pwede ka masagasaan. Yeah. Pero that's, siguro mas accurate is, that is risky. Risky. Tama. Right? Risk, there always a risk You cannot go out on your house without taking some risk. Oo nga. Right? That's true. Pwede ka mauntog, pwede ka Pwede ka madapa. madapa. Pwede ka masaktan at any point. Exactly. So the risk is always there. You just have to maneuver and understand. Manage it, Yeah. And if you can, approach Sir Jordan or even approach me, it is better kasi if you ask someone to be your coach or consultant instead of you figure things out on your own. Imbis na trial and error ka, sayang kasi yung oras mo. At saka baka maubos yung resources. That's right. So at least you do it right the first time and get someone who can really help you go to the right direction. So Sir John, how do they reach you personally? I mean, if they wanna enroll, dun lang po ba sa Facebook page at saka sa website? Yeah, I have a blog as well where I actually share my knowledge and understanding about business, especially starting a business. They can visit my blog at escapology.com. Escapology. Tabi natin kay Pochology. Escapology. Ginaya lang ako ni Choi. Hi, Choi. Yeah, so kami ni Choi magkakasama long time ago when we were trying to figure things out on our own. Ayan, bago kayo nagkaroon ng direction at nagkanya-kanya naging successful, Kami long time ago, but they can visit my blog escapology.com. They can check out my website Negosyo University and also our Facebook page Negosyo University. Ano po ang pinaka upcoming class natin? Pinaka maagi yung malapit na? I have next month yung Internet Business Masterclass. So if they would like to enroll, it's an 8-week coaching program. So for the full 8 weeks, I will be your coach online. So we will have a weekly training through our webinars. And then through the whole 8 weeks as well, you can send me an email, ask me any questions about internet business. So yeah. Do you have a phone number where they can reach you or online na lang? May office kami pero primarily it's online. Mas mabilis kasi pag online. Tama. Yeah, Saka kahit saang bansa pwede mong ma-reach. Kunwari, bumalik ka sa Canada, sir? Yeah, 20% of my students are actually OFW kasi pagod na rin sila maging OFW They make money pero yung iba na-lose yung help nila. Yung iba naman nasisira na yung relationship. Let's face it, pagka malayo ka sa anak mo, sasawa mo. Tsaka mostly demotivated kasi you don't have the luxury that you have in your own home. That's right. So, di ba? Parang napaka-importante nung motivation. Support system mo kasi nandito. Exactly. Nandun lang sila para sa pera Ang hirap nung everyday you wake up. Pera lang. So Sir John, invite mo sila for one last time. Yeah, muli po maraming salamat for guesting me at sa mga nakikinig. If you would like, if you are sick and tired of your job,
you don't know where, Sick and tired. how to go. Marami, lahat pupunta na doon. And you feel, you have the potential, but you just don't know where to start. You can visit my website at negociouniversity.com, and if you would like to learn more without really registering or paying for anything else, you can visit my blog at escapology.com. That is ESKAPOLOGY.com, escapology.com. And yeah, there's a subscription as well there. If you would like to sign up for my newsletter, you will just enter your email address at escapology.com. It should be good. Muli po, maraming salamat, David and Max. Yun, maraming salamat, sir. Thank So you, kung Sam. gusto niyo pong Sir matuto at ma-motivate sa buhay, doing the things that you like, Yan. try niyo po ang Escapology. Escapology at saka yung ating Negosyo University. Negosyo University, yan. Ayan, at dahil 11:55 na, dumating na ang ating bagong classmate. Parang ready for the next class. Sige, classmate, introduce yourself. Hello po, ako po si Jel Aglang. Kamusta po kayo mga classmate? Ayan, so Jel, anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon po, intern po ako sa Creative Voices. Sila ang inaabala mo. Nangaabala. So anong course mo ngayon? Mascom po. Mascom. Mascom Luma na. portable. Luma na kayo, hindi ko na tinuloy. Anong school ka galing? Adamson po. Ang dami yung interns from Adamson, no? So magkakakilala kayo lahat kanina. Andun din siya kanina sa dun sa yung school Voice of the Youth. Voice of the Youth. Oh. So bilang intern, ano naman ang ginagawa niyo sa VoiceWorks? Well, iba-iba po kasi kami. Depende sa aming ability. So, ako po. Telekinesis, ganyan. Super power ba ito? Sige, go ahead. So, kami po, may group po doon sa intern sa Creative Voices na gumagawa ng libro. Meron po kasi gagawin na libro, pero hindi ko man ititel kung anong libro yon. So, kami po yung isa sa mga gumagawa nun. Hindi naman sa coloring book or uso kasi yan. So, gumagawa kayo ng libro. Sinusulat nyo manually? Hindi na. Ang taba na utak mo talaga, classmate. Gusto ko yun. Sila yung gumagawa ng libro. Pinagtatagpi-tagpi. Kaya pala ang dami nyo nagsusulat. Mayroon pagtagpi-tagpi ng libro, ng glue. Tapos, baka may gusto kang batiin pala, Jel? Opo, gusto ko pong batiin yung pamilya ko na nakikinig ngayon. Lapit kisang konti sa mic para marinig ka ng pamilya mo. Nakikinig po ngayon. Hello po sa inyo mga taga Las Piñas. Ang dami buong pamilya mo yun. Buong Las Piñas. Kailangan mo na bang sunduin ka dito? Magulang mo? Nananawagan po si sunduin niyo na po. Si Jel po. Mahirapan daw siya pa uwi. Classmate, okay lang bang mag-share ng thoughts doon po sa kaninang conversation? Yes. Oo, baka gusto mong ikaw na mag-conclude. Sige. Yan. Ano po ang natutunan mo sa ating... Opo, na-appreciate ko po talaga yung dalawang classmates, yung guest natin kanina. Yes. Kasi parang ang gusto nilang i-challenge sa atin na mag-take risk and to share our knowledge to other people then. 'Di ba? Parang useless din naman yung alam mo yung mga bagay-bagay pero hindi mo man lang ito mai-share sa iba. So, talagang challenge natin sa mga kaklase natin dyan na nakikinig na kung ano man yung mga knowledge or mga wisdom na natutunan nyo sa buhay, feel free na i-share din yan. Kasi, pass it on. Yeah, kasi you don't even know na yung life mo pala is also a way for them na mag-think positive in the future. Isang bagay na natutunan ko at palaging inuulit-ulit ni Voice Master is yung the knowledge that you gain, you have to share it and pass it on to people. Kasi eventually, yung mga natutunan mo, kahit gaano ka katalino, tipong Albert Einstein level, pero kung tinago mo lang sa'yo yun, hindi mo na i-share at hindi nalaman ng mundo, sayang yung natutunan mo. But if you pass it on, your legacy lives with the information that you share. So yun ang isang napakalaking natutunan ko kay Sir Choi, at yun ang isa sa mga thrust namin din sa microphone natin, sa Microphone Club, na yun yung gusto nating ibahagi sa lahat ng mga potential members, na i-share nyo yung knowledge nyo at yung talents nyo sa ibang bagay at tao din. Ayan, I think that's a good closing note already, no? So, sharing, obviously, the reason why God gave us our talent is so that we can share it to others. Ayan, again,
matatapos na naman ating programa. Tapos na ang 1 oras kasamang our classmate na Mox. So, gusto namin nating pasalamatan ang ating mga classmate for today. At saka salamat din sa inyo ni Jel. Naka-attend kayo sa ating classroom today. Bago makalimutan, pwede bang shameless plug ulit? Yes, please. Shameless plug. Gusto ko pong i-invite lahat kayo once again to join the Microphone Club. Kung kayo po ay aspiring professional or aspiring individual na gumagamit ng boses para sa inyong kaunlaran. Okay. Please join us in Microphone Club. Visit our Facebook page. Hindi pa po siya launched officially, but we are trying to gain as much members as we can, and we are sharing our talents already to other people. So if you'd like to join this cause, please, wag po kayo mag-hesitate. And of course, I would like to invite everyone to please like my Facebook page na rin, Mox the Host. Double X po yun, MOXX the Host, para po sa mga updates at yung mga mag-i-inquire for my services, hosting services. Ayan, maraming salamat, classmate Mox. At ito ang inyong kaibigan, David Saingan, nagpapaalam para sa Pochology Academy, kay Sir Pochol de Leon Gonzalez, at sa Creative Voices at VoiceWorks. Maraming salamat po. See you next week. Magandang umaga po. Ang mga pagkain ang pangunahing pinagkukunan ng mga sustansya para sa malusog na pangangatawan. Pero bukod dyan, may mga pagkain ding may dagdag na health benefit at tila nakakatulong sa paggamot ng iba't ibang karamdaman. Nutraceuticals ang tawag sa mga iyan. Kilatisin natin ang mga pagkain mistulang gamot. Makinig kina Assistant Secretary of Health Bernie Flores at Rod Marcelino sa Sabado, June 4 alas 12:30 ng hapon. Dito lang sa DZXL 558. Mapapanood din sa Radyo Masa Nutrisyon Facebook, sa YouTube.